Gawa naman tayo ngayon ng cassava cake na siguradong babalik-balikan mo. Tara, umpisahan na natin. Mayroon ako ditong kamoting kahoy, 1.2 kilos yan. Hatiin lang muna natin at saka natin balatan. Hugasan muna natin bago natin i-grate. Dapat yung maliliit na grater ang kailangan natin dyan para mapino siya. It's working! It's working, yes. Hurry! Hurry, Mommy! Hurry up! Ano, mahirap? Hindi ko kasi mahanap yung grater namin na maliit kaya malaki lang meron. At yan na nga ang ginamit ko. Pero nung malapit ko na siyang matapos gadgarin, eto na nga naalala ko, meron pala kaming mas fine na grater. Grabe siya. Ngayon ko lang naalala. O diba ang pino? O diba ang ganda ng pang-grate niya? Pinaghalo ko na nga yung una kong nag-grate dun sa last na grenade ko. Para hindi naman masayang kesa naman itapon ko, diba? Pagkatapos niyan, pigain natin para maalis yung juice niya. At iset aside natin kasi magagamit natin ito mamaya. I-strain lang muna natin at ilagay na natin ito sa isang bowl. At saka natin lagyan ng 2 itlog. Mag-add din tayo dito ng 1 cup coconut milk and 1 can condensed at saka 1 can evaporated milk. Mag-add din tayo ng 1/4 cup na margarine. At kung maalala nyo, yung sinet aside natin na juice ng cassava, tinapon ko lang yung tubig niya. Yung naiwan, yan yun. Ilalagay natin ito sa ating mixture. At yan yung magpapalagkit sa ating cassava cake. Oh, secret yun. I-mix na natin ito hanggang mag-well combine yung ating mixture. I-grease natin yung pan natin gamit ang margarine para hindi siya dumikit. At ibuhos na natin ang ating mixture, mga 1 inch lang para mabilis siyang maluto. At i-bake natin ito ng 45 to 60 minutes sa 175 degrees Celsius. At sa toppings naman, maglalagay tayo dito ng 1/2 cup coconut milk, 1/2 cup condensed milk, at isang itlog. I-mix lang natin at saka natin i-set aside. Pagkatapos ng 50 minutes, ilabas natin para ilagay na natin yung ating toppings. At lagyan din natin ito ng cheese. At i-bake natin ulit ng 20 minutes or hanggang sa mag-light brown ito. It's hot! I suggest na saka nyo na lang siya i-slice kapag medyo nag-cool down na siya. Kasi, katulad sa akin, after kong maalis dun sa oven, in-slice ko kaagad. Kaya hindi pa siya medyo firm. Kaya ganyan ang itsura niya kapag bagong luto lang, i-slice natin. Pero masarap siya. Pero para sa akin, mas maganda kasi kapag medyo firm na siya. Katulad nito, tingnan nyo, i-compare nyo yung bagong luto lang at saka yung medyo nag-cool down na. O, tignan nyo, mas firm siya at saka mas malagkit na ito kesa dun sa bagong luto, hindi pa siya malagkit, medyo basa siya. Kaya mas bet ko itong medyo napa-cool down.